Masamang balita na naman mga kaagri. Bagyong Verbena po. Talagang dadaan na naman po dito sa ating Lakatan area. So ngayon po ay tibot ko lang po kayo dito. Update po. Ito yung itsura na ng ating Lakatan. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Pagkatapos tinaanan ni Tino at ni sino ba yung sunod? Uwan, hindi pa fully naka-recover. Dadaanan na naman si Bagyo Verbena. So before siya dumaan dito, ipinapakita natin sa inyo yung kanyang kalagayan dito talaga. Ito na po siya. Ito po. Oh. Yan po. May mga damage pa. Oh, yung isa, yan, dumabas na rin yung puso niyan. Kaso, yan na yung kalagayan eh. Sabi ko, pag ganyan, talagang ikakat na lang yan sa puno sa ilalim. Para po, pasundan na lang agad ng bagong follower. Wala tayong magagawa pag ganito na yung itsura. Sandali. Ayun po siya oh. Natapol daw na yung sa taas niya, pero nailabas pa rin yung puso. So, pag ganyan na, masyadong maliit yung puso niya dahil sa stress ng bagyo, talagang wala na, gagapasin na lang sa puno yan. So ito yung current situation dito. Mayroon na itong dito isang puno na natumba pa rin. Kahit na nagdaang bagyo hindi natumba, natumba siya 2 days ago, pero pwede po siyang ma-harvest. Palagay ko po ay pasok po siya, pasok pa rin po siya. So harvestin natin yan mamaya. Ito po yung ating current situation. Kasi po sabi ko, yung mga may bunga, gaya po nito may mga plastic, may mga bunga. Pag ganito mga dahon, hindi ko na kinukuha, hinahayaan ko. Kasi buhay pa yung dahon, makakatulong pa para lumaki yung bunga, lumusog yung bunga. Hinayaan ko na lang. Kasi hindi gaya dati, pag dinaanan ng bagyo lahat po ng mga dahon na nagkaganyan, kinukuha ko na. Pero dahil ito ay may mga bunga, hinayaan ko na muna para po makatulong talaga na lumaki pa kahit konti lang. Mayroon pa tayong hindi na bahagin dito. Yan po. Yan po. So, dati puspusan tayo sa de-leafing. Ngayon hindi. Paiba na yung situation eh. Kailangan pa kasi yung dahon kahit na may mga sigatoka. Kailangan pa kasi talaga. Pero pag talagang sobra na, ikukunin na rin. Yun nga, yung iba daw maraming hands, palagay ko yan, hindi na yan mapapalaki, tatlo na lang talaga yung maganda. Baka bukas babawasan ko yung hands niyan para medyo malusog. Pero pag hindi talaga, wala tayong magagawa mga kaagri. Buti na lang ito, nakuha ko ito ng plastic, pwede nang ma-harvest ngayon. So pagkatapos nitong ating update dito ay mag-harvest po tayo mga kaagri sa mga natirang pwede na mga saging dito. Na yan nga, remains na lang ni Bagyo Tino at Bagyo Uwan. Kaya po nitong isang puno, parang pwede na din talagang ma-harvest. Yan po. Ewan ko lang kung hindi pa yan mahihinog next week. Yan na yung itsura wala nang dahon pero malalaki yung bunga. Pasok sa primera pa. So yun. Wala tayong magagawa mga kaagri, talagang dadaan dito yung Bagyong Verbena. Itong mga follower na okay lang ito kasi tinumba na natin yung mga unang puno dito. Pinabaya, hindi natin mahawak-hawakan yung talagang sabi mong lilinisin mo. Kasi palaging basa yung lupa. So ginagawa natin dito sa mga natitira, binabawasan na yung followers, pero hindi ko rin basta-basta mauubos yung nakukunan doon na lang sa kabila. Kasi nga po, tatransfer ko pa. May plano pa tayong mag-expand doon sa kabila. So we will see kung ano mangyari dito. Kasi pag hindi na yan matatransfer, ito ipo-pull out na lang natin lahat ng suckers pag gusto nating parakihin itong next na follower. So dito sa area na ito, yung pinaka una nating area dito, yan po yung ginawa natin. Talagang forced ano na talaga yung mga suckers, tawag condemnation. Tama ba yung term? Hindi ko alam. Kasi nga kailangan na lang talaga ng isang punong papaakitin ulit. Kasi medyo halfly recovered na po. Tingnan nyo po, lumabas yung mga bagong dahon. Naka-recover na dapat. Wala ng mga natitira sa ilalim na mga suckers na bukas yung dahon kasi malakas silang kumain ng nutrients sa lupa.
So yun, pag ganito yung situation, yung pinaka best natin gagawin dito after nitong bagyo ay dadaan, ay mag-aabono po tayo nito, magre-rehab na naman tayo. O gaya po niyan, oh, nilabas yung bunga, ubos na rin yung dahon, wala, yan hindi na yan nalaki pag ganito. Kasi sabi ko nung natira pa yung dahon nito noong last week ay parang okay pa, pero ganyan na, wala, ubos na, wala na. Pag ganyan wala, gagapasin ko na lang yan para itong next na follower ay gaganda, lulusog. Wala tayong magagawa talaga mga kagiging talaga eh. Farming ito eh, pag hindi gumanda yung panahon, we cannot really do something about this. Wala talaga tayong magagawa kasi call of God ito eh. Act of nature. So dito sa taas we will see, dito kasi sa taas ay last na area natin dito. Sabi ko kung hindi ito dinaanan ng bagyo dito at hindi masyadong na-stress ng grabe na puro ulan, 2 buwan halos puro ulan, dinaanan pa ng bagyo, hindi sana ganito itsura eh. Malalaki na sana ito eh. Pero yun nga po, pati yung pag-absorb nila ng nutrients sa lupa, ang hina po. Grabe yung stress na dinaanan talaga. So ayan, magdi-delift na naman tayo. At pag linis tayo dito ay medyo gaganda na itong tsura niya. Gaya po nito oh. Wala ka nang magagawa pag ganyan na. Ma-harvest na rin yan. At hindi maging sayang. Kasi pag pinabayaan yan dyan ako, wala. Ayan po, wala nang dahon eh. Ito yung mga kinuha natin ng dahon bago yung bagyo. Sabi ko hindi naman siya sadong lalaki, pero at least po ay mapapagulang niya, mapapamature yung bunga. So talagang tawag mapakinabangan mo. So yan po, parang babagsak na yung ulan, yung bagyong Berbena. Mamayang hapon maglalandfall na. So dito dadaanan naman sa amin. So ito pinapakita natin, ito yung itsura yan dito habang wala pa yung bagyo, kasi baka pagkatapos ng bagyo iba na naman yung magiging itsura nito. Mag-update po tayo dito pagkatapos ng bagyo sa ating lakatan. Ayan po, siguro kung puspusan kung binawasan agad yung dahon at saka kinuha yung may mga tama, di ko alam kung ano talaga magiging itsura. Pero yun nga po, hindi kasi maganda yung temperatura. Magdi-delete tayo nito pagkatapos ng bagyo para po lahat ng mga tama ng sigatoka makukuha po yan. Kaganda na uli yung itsura at saka doon na tayo maglalagay ng abono. Kasi papasok na po ito ng 8 months eh. Ito po, papasok na ng 8 months. Supposed to be mayroon nang nagbubunga. Pero dahil sa daming stress na dinaanan, grabe yung delay. Grabe yung delay talaga mga ka-agri. Hindi natin hawak yung panahon. So pinapasa Diyos na lang natin, si Lord na lang bahala doon. Gagawin na lang natin yung best natin, siya na lang yung bahala sa magiging resulta ng ating pagsisikap. So yun po, hanggang dito na lang po muna ito. Pinapakita lang natin yung situation ng ating saging dito pagkatapos ng before po na dumaan itong papasok na namang bagyong Berbena. Hanggang sa muli! Just start, though maybe you don't understand all the dreams and trust is done. All the dreams and never let it go away. The very things you I can say. Dust yourself from falling, just go on. We'll sing, you and me together, all the dreams forever. When you're down, strive to stand, he'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up, never stop. Just start, though maybe you don't understand all the dreams and trust is hard. When you're down, strive
He